Startup Podcast PH is co-produced by Synth, One CFO, Y Spaces, Credit Hero, Tiwala, Cake Genius, School Tech by Adfolio, and Red Circle Global. Check out their partners in the description. Welcome sa Startup Podcast PH, inspiring more Filipino entrepreneurs and innovators. Live tayo ngayon sa Mariano Marcos State University TBI in Batac, Ilocos Norte, and we are interviewing their startup incubatees. We have Adones Integrated Farm, integrated agricultural enterprise located in Barangay Paya, Batac City, Ilocos Norte, and we have Miss Bernadette S. Adones, Farm Administrator. Hello, Miss Bernadette. Kamusta po? Kamusta? Hello, sir. Good morning po sa ating lahat. Ayun. So, I'm very excited. First time natin dito, mag-podcast dito sa Ilocos, actually. And, First time po. ang ating, actually, this TBI is Agri-Aqua TBI. So, mga agriculture, startups, agriculture innovations ang ating ma-interview ngayon. And dito sa harap natin, ilan sa mga products ng, actually medyo unique and new products ng ating integrated farm dito. Sige, but I let you do the introduction, Miss Bernadette. Actually, before we have interviewed the mga integrated farm, ito yung mga farm na medyo malaki at maraming ginagawa. But siguro I let you do the introduction po. Ano nga ba, Miss Bernadette, ang Adones Integrated Farm? Opo. Contradict to the usual thing na ang farm ay ang consisting of hektarya. Yung amin po ay singular, isang hektarya. 1 hectare. Opo. At masasabi kong kaya integrated farm siya kasi marami po siyang integration of farming techniques and innovation plus yung ating mga farm animals po. Integrated sila. We also have our aquatics. So, ganun man na maliit yung space, we make sure na parang wala pong idle. Lahat meron siyang lugar o kinalalagyan po. Kasi minapping po namin ng in accordance kung paano namin ma-maximize yung ating lokasyon. Yun pala ang integrated farm. Integrated, first of all, integrated yung innovations or yung mga bagong ginagawa. And maraming ginagawa, may variety, and also hindi lang mga baka or mga manok, kundi halo-halo. May aquatics din. Yes, po. Meron po kaming aquaculture. We have our tilapia and hito, and we also have our organic feeds na aquatic gaya ng mga asola, yan po, duckweed, and water lily. Actually, I believe po ito kasing integrated farms. Well, first of all, honestly, start a podcast. Naka 300 episodes na tayo pero hindi kadalasan na nakaka-interview tayo ng mga farm. And just to be lang po, para lang mas mag-gets ko at ng mga listeners, no. Parang ngayon ko lang kasi narinig yung term na integrated farm. Ito po ba parang dahil even if meron kang smaller lupa lang, mas maliit na lupa, pero i-maximize mo siya. Maximize meaning talagang bawat parte ng lupa nagagamit, tsaka na-experiment mo kung ano yung ginagawa sa bawat parte. Yun po ba yung, kumbaga yun ba yung innovation or yun ba yung sinusubukan yung gawin na something new dito sa Adones Integrated Farm? First and foremost, we are accredited by the Agricultural Training Institute or the ATI Region 1. Ngayon, upon accreditation, we ensure na lahat ng important aspect ay presented doon sa pagiging integrated natin such that meron tayo doon mga fruit-bearing trees, meron tayong pwedeng i-integrate na pagtaniman within sa ilalim or something ng mga gulay, ganyan. And then, pwede tayong makapag-alaga ng mga farm animals, goat, chicken, mga natives. In our place, meron din tayong mga kakaiba like kuneho and yung mga breeded na mga manok. And then, we also have, dapat meron tayong vermicomposting facility. Yan ang pinaka-importante kasi yan yung parang magiging sustainable supply para ka makapagtanim within the compound. So, yun yung mga important aspect. And then, later part, nagdagdag na lang kami ng in accordance kung halimbawa nag-attend kami ng seminar or mga na medyo nadidelight yung kamalayan namin na po pwede pala namin siyang i-integrate. So, integrate by integrate. At naging integrated na nga siya. So, para po ba ma-accredit? Kailangan meron kayo nung integration or nung iba-iba? Oo. Kailangan meron ka na munang mga ganun. And then, papacheck mo sa kanila kung papasa doon sa mga requirements nila. And then, by the way, kailangan meron ka ding pa-transient house.
para doon sa mga nag-i-intend na mag-training and seminar sa'yo for a period of at least 3 days and up, ganyan. So, yun ay isa sa mga kailangan para ma-accredit. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today. Still filling out loan applications for your business? Yeah, thought so. Save your time. Grow your business. With Credit Hero, one online application gets you loan offers from multiple lenders. Apply for a business loan now. Visit credithero.com. So, bali ano po, no? Actually, itong integrated farm, parang ano siya kasi ang startups, well, very, we have a culture of innovation, experimentation, trying new. So, parang somehow, ang katumbas ng, just to, kasi I'm from Manila, so, medyo marami na interview ng mga tech startups, mga fintech, mga finance, ganyan. Pero parang, of course, may ganun din naman katumbas sa agriculture, sa mga farms. And parang, instead of traditional farms na, kunyari, nakasanayan ng nagtatanim ng, let's say, sugar, yung mga malalaki mga sugar plantation, or let's say, pineapple, malaki, pero yun lang. Pag integrated farm ka, parang more of, first, may variety. And second, kung ano may matutunan yung gusto subukan, susubukan nyo. Parang meron din kayong culture of experimentation and trying out, Sige po, ano po ba yung, medyo balikan lang natin story, ano yung nagtulak sa inyo na magkaroon ng integrated farm? And ano yung nagtulak sa inyo na, well, first, magkaroon ng farm. Second, mag-experiment, mag-try ng mga iba't ibang bagay sa inyong farm. My husband is a seafarer. So from that, kailangan natin na maging healthy, maging innovative sa ating mga kinakain, ganyan. Kasi ika nga nila, yung negative result sa kanya kapag siya ay fit to work, yun ay positive sa ating household. Dahil makakasakay na nga siya, so magkaka-work na siya. So, meron na tayong pambayad ng bills and etc. mga ganon. So, from that, na-conceptualize yung in order na ma-maintain namin yung magandang result ng kanyang medical para makapag back to work. Siyempre kami na mismo ang mag-grow ng own food namin para yung intake niya ay ma-ensure niya na hindi na dumaan sa mga chemical. Kung dumaan man, at least minimal na lang siya. Mga ganon ang naging plataforma namin para magkaroon ng start na ganito. So, healthy living pala ito. No? Pero of course ngayon, yung mga tumutubo, mga tinatanim sa farm ninyo, hindi lang kayo ang kumakain, hindi lang kayo nagiging healthy. Of course, binibenta din po ng iba. So, sino ba mga market or sino ba binibendahan ninyo dito? Ang pinaka-target market natin ay talagang sa community. First, kailangan yung mga manpower natin kasi we have 7 in total sa ating mga farm ganap, mga animal at sa ating production area. Kasi mga parang nag-aalaga, day-to-day na ginagawa. Parang kasi sila toka-toka. Merong in charge sa animals, may in charge sa plants, may in charge sa production area ng tanglad juice natin, may in charge sa raw materials, and then may in charge sa ating mga pickle. So, bali, 7 sila in total na nag-work hand in hand para mabuo natin yung integrated farm natin. May mga kanya-kanyang output, ganyan. At the end of the day, may mga i-check sila doon sa checklist natin kung yun mga yun ay nagawa. And afford that. And bilang farm administrator, kayo yung para nag-manage, no? Kayo yung nag-assign na toka-toka. Ikaw assign ka dito, and may checklist nga sila, pero ikaw pa rin po yung nag-quality check kung tama ba yung ginagawa. Ako talaga ang nag-oversee dahil ika nga nila the best way
to manage your business is ikaw talaga yung owner. Para alam mo kung ano yung i-own mo na ganyan. At saka yung mga losses, ganyan. Mapipreempt mo sila kapag ikaw mismo ang nag-oversee. Ikaw talaga yung manager ng buong farm as a business din. So parang, kasi farm as a business, malaki po yan eh. So andyan yung production. Ano muna, supply. Saan kayo kumukuha ng mga seeds or ng mga hayop. And then, parang yung production, so tatanim, tapos mag-harvest, or let's say, sa mga animals, yung life cycle nila. And then, third, pagbebenta. So, pwede po isa-isahin lang natin yung proseso niya, Yung pinakauna muna po siguro, yung sa supply. Saan nanggagaling yung mga supplies ng farm? Yun, una. Siyempre, ipoprocure natin sila kung ano yung mga kailangan. Of course, yung initiative, siyempre, nagmula sa kanila kung ano yung mga kailangan. And then, I'll do the validation kung yung mga yun ay kailangan nga ba talaga or meron pa tayong previews na po pwede nating use. Yung mga farm, sila Toka-Toka, sila yung nagsusulat ng kung ano yung kailangan. Tapos ako yung ang nagva-validate kung okay nga ito. Kailangan na nga ba natin ito or meron pa tayong mga previews na stocks na hindi pa na ilalabas, so kailangan nating i-counter. So meron din silang ownership, kumbaga accountability. Oo, yun yung pinaka the best way kasi sabi nga nila, hindi tayo magiging negosyante kung hindi natin maiiwanan yung negosyo natin na hindi magraran. Hindi lang kayo nag-uutos na gawin mo to, kundi sila. Meron tayong delegation. And in-own nila. Ayun. Kumbaga kung hindi sila yung parang pag wala ng feeds. Wala, hindi binigyan ni Miss Bird. Hindi nakakain yung mga. Siyempre may initiative sila, may sarili. Binibigyan ko sila ng kalayaan na mag-decide for as long as yung decision making nila is hindi beyond yung hindi kayang i-sustain ng farm natin, ganyan. So, parang in a way nakikita ko na isa siyang magandang conditioning factor para mag-run yung farm na hindi tayo masyadong ngarag-ngarag, mga ganun-ganun. So far, so good. Sana hindi magbago. Yun po sa production, yun talagang day-to-day na kasi binabantayan pa yun kung nadidiligan. So, paano po yung mga yun? Oo. Kasi makikita mo naman kung maganda yung output nila. Kasi yung target natin na kailangang yun yung makuha natin in a span of a week or ganyan. Kapag ka na-maintain nila yun, well and good. Pero kapag ka nag-exceed sila, of course, at the end of the year, syempre may dividend sila. Pagting bonus, pang-alo sa kanilang mga good deeds, kumbaga. Ganun lagi tayo. Pero kapag ka may losses, although sabihin man natin na ouchie sa feeling natin, pero tinitignan pa rin natin, biniweigh natin kung yun ay forgivable, kayang sa next cycle. Pero kapag ka hindi na, well then, kailangan natin magkaroon ng very minimal na sanctioning para magtatanda, para malalaman na sa susunod, ito ay iiwasan. So parang ano po ba to? Parang yung 7, di ba yung may assign sa kanila na for example, ikaw mismo sa tanglad, for example. Ikaw mismo sa example na po, kamatis. So, kailangan talaga nilang patubuin at paano yung maging profitable yung kundi. Kung naging profitable, may dividends. Kung wala, may sanction. So, hindi naman lagi may sanction. Like for instance, in the event na okay na, grown na sila, tapos bigla silang, for some reason, medyo may malalaman kasi, madidetermine kasi very traditional yung mga steps by steps na sinusunod nila. So any alteration of that will result to, at kapag ka nangyari yun, alam naman na talaga nila na meron din silang karampatang sanction for doing that or for the negligence na nangyari. Although hindi ganun kalaki, kaya nga na sila nag-i-stay pa rin somehow. Di ba? Pero kasi iniisip ko na I can be a good boss to them. Pero I can be the greatest, ano bang tawag mo dito? Parang, iko-condition ko kasi sila na kailangan magtanda, kailangan malaman na ito ay no. Para sa susunod, hindi na ganun ulit yung same nature ng pagkakamali. Pero ang galing po, ang what I observed din po, yung management practice ninyo is hindi traditional, kundi very kumbaga, kasi po yung parang traditional management na utos, gawin mo to. Pag ginawa mo to, may bayad ka, ganyan. Hindi to, parang ina-empower, somehow na-empower din sila, na-reward sila if they do the good things. Of course, may sanction if may negligence. But
also yung nabibigyan sila ng ownership na parang hindi lang sila farm worker kundi somehow they manage their work. Oo, minsan feel nga nila boss sila. Like for the case na meron kami mga students OJTs, ganyan. I let them feel na sila yung in charge for that matter. I may be out of the picture pero tinitignan ko pa rin sila, sinusupervise ko sila somehow kahit medyo malayo. Ganun. May nag-OJT na mga... Yes po, meron po sir. Anong course ng mga yun? Agribusiness, DevCom, mga ganun po tayo sir. Nagtatanim din sila or as in nag-go on the ground work sila? Depending upon kung ano yung kailangan po ng nila for the OJT. Kasi may module po tayong sinusundan. Opo, kung ang kailangan nila is para dun sa animal husbandry, ganyan. So medyo mag-i-initiate sila ng mga pagkakapon ng manok, mga ganyan-ganyan. Kapag ka naman po sa plants, itatry po nila yung ating mga makabagong innovation. Like for example, meron po tayong mukosako, the wood vinegar, from the cocoa husk and cocoa shell. So, yun yung mga isa po sa mga samples ng mga ginagawa. Ayun. So, yung ano naman po, yung sa pagbebenta naman. So, ayan, naka-procure, may supply, may production, and then sa pagbebenta. So, harvest, benta. Yung iba po kasi mga farm is dadalhin sa bagsakan or sa market. Yung iba naman may store, may tindahan sa tapat lang ng kanilang farm. So paano nyo distribute or paano nyo binebenta yung inyong mga produce, especially iba-iba to. Yun nga may sa mga farm animals or sa farm crops. So paano po yung pagbebenta nito? Ayun po. Kapag ka po tayo ay food, meron po tayong physical store. So, pwede po silang pumunta at mag-purchase sa ating farm mismo po. May farm gate po tayo. Opo. And then, we have po mga kadiwa outlet, mga ganyan-ganyan po. And then, we have auto products. Doon po tayo nagdi-display sa mga one town, one product. Kasi tayo po ay member ng Partuat, Tika Ilocwan, yung MSME. Ganun po, aside from being an incubatee ng MMSU, na talaga namang nakakatulong kasi po kapag sila ay may trade fair, kapag sila ay may mga yung recruitment for the TBI new mentees, mga ganun po, sumasama po kami minsan kahit representation lang or for flyerings, ganyan ng aming mga product po. Actually, ito po yung iniisip ko about integrated farms kasi, correct me if I'm wrong, Miss Bernadette, yung mga compared sa mga traditional farm na let's say, tatanim ka tuloy-tuloy ng pinya or ng kamote or ng, kumbaga same sugar for example, same na yung supply, same na pinagagalingan nung pinabibilihan ng seeds or whatever, same din yung pinagbebentahan. Pag integrated farm ka po na medyo startup talaga yung, medyo innovative talaga, nag-experiment, iba-iba yung mga crops mo, pwedeng iba-ibang season, ay iba-ibang time of the year, iba-iba ng quantity, iba-iba ng klase. So, ang na-imagine ko po, iba yung pagbenta niya kasi kunyari kung traditional farm ka nga, same na yung pagbentahan mo. Kumbaga, same na yung mga kausap mo. Kumbaga, babalik-balik mo na lang every month or every quarter or every year. Pag integrated farm, parang somehow mas kailangan po mag-push forward sa marketing or sa pagbebenta. Baka may online kayo na nagbebenta. Meron tayo talaga yan. Kailangan natin makasabay sa mga JC, Alpha. Exactly. Ang kanilang mga platform ay kailangan nating gamitin. So, first of all, tama ba yung sinabi ko naman na medyo iba nga talaga pag integrated farm? Tsaka second, paano yung paraan nyo para mas makabenta, especially nagpo-promote tayo ng healthy living. So baka mga Gen Z nga ito na nag-workout or something. Yung mga tipong gustong bumalik sa traditional or primitive na pamamaraan ng 'di ba? Kasi ang medicine, sabi nga nila, you are what you eat, yung food mo. Yun yung magsisilbing parang medicine ng katawan mo. So for a start, iba talaga yung pamamaraan ng pagtitinda namin and pag-treat ng mga produce kasi ginagawa namin sila ng value adding. Like for instance, ito, although in reality, ito ay innovation na mga na-acquire from TBI kasi nag-contract signing kami with the PICAR and the UST and TBI for the implementation ng may tenure na year kung kailan ko po pwedeng makigamit sa royalty ng kanilang pickled product. Pero para sa akin kasi may personal approach siya kaya ako ginustong mag-venture sa mga ganito dahil yung pickled egg mismo may chicken akong alaga. So that alone, yung produce ko sa chicken, hindi na ako mamumblema kasi hindi ko na siya ibebenta as fresh.
Pero pwede ko na siyang i-convert into value-adding na pickled product. Salad na, only tsaka round. patahe na. Oh, yes, sir. Ayun pala yung kinaka sa integrated farm. Opo. May salad ka na, may patahe ka na. Yun, di ba? And yung sa ano naman natin, yung mga mangoes natin, syempre they are available within season. So, kailangan talaga natin silang i-preserve para maging available siya all year round. So, iniisip ko, rather than kompetensyahan ko, yung mga nagtitinda na within season, bibili na lang ako sa kanila at ipo-production ko para sa hindi season, meron akong benta. Ayun, sir. And then, ito namang pickled pinakbet natin, sir. Very appealing ito, lalo kapag tayo ay nagtitrade fair. Dahil unusual nga naman na makatikim ka ng snack na parang ulam na. At ito ay tradisyon ng mga Ilocano. Kaya yun yung minamarket ko. And syempre, iba tayo sa cycle ng seaman's wife, seafarer's wife. Pag tayo ay naluluwas, ayan. Kasi ang kagandahan sa atin, sir, ay may market tayo both ng Ilocos and Manila. Kasi my husband is a Manileño. So, medyo meron din po talagang impact, yung diverse yung mga... Oo. Tsaka, ayun no, grabe. I think nag-iiba din po yung landscape na agriculture ngayon eh. Compared nga sa, just to tell the bigger picture, just to try to explain the bigger picture. Nakasanayan natin ay mga farm na dati, mga malalaki hektarya, and karaniwan isa lang tinatanim. Kumbaga isang part lang sila ng potahe. Kumbaga kung may bibili sa farm na to, sa farm na to, sa farm na to. Ngayon, iba yung pagpapatakbo ng mga integrated farm ngayon na medyo mas maliliit, 1 hectare lang. Actually, malaki-laki rin yun. Pero parang nanliit na, sir. Yung dumami yung innovation, parang isang ikot ka na lang, parang yung type lang. Ayun, hindi nakakasawa kasi iba-iba yung ayun lang. Pero ayun po, no, parang possible dumating yung panahon na, kunwari si Adonis Integrated Farm, siya yung farm na nag-specialize sa Ilocano pinakbet. Lahat ng gulay, lahat ng laman, sahog ng pinakbet, andun sa farm na yun. So parang hindi na siya isa-isa, kundi variety na talaga and salad na talaga and patahin, cuisine na talaga yung nasa loob ng farm. And parang pwede nga pong since as I mentioned kanina, para ma-accredit sa ATI, kailangan nyo parang may training or parang may tour. So pwede nyo i-tour na itong Adonis Integrated Farm ay isang pinakbet farm, Ilocano pinakbet farm. Papakita namin sa inyo buong process paano magluto mula sa pagtanim ng bawat gulay. And then lulutuin dun on the spot, and then ito ihahain dun sa mga nagtutour. Ang tingin nyo dun? Oo, sir. Maganda talaga siya. Kasi, yun na nga lang just by knowing na meron tayong ganyan, yung iba naghahanap na po talaga eh. Pero we tell them na kailangan kasi na ang mga produce natin dito, sabi kong ganyan, it's either you pick and you pay, kung kaya ng visit nila, or it's either mag-avail sila ng ating mga already produced process na mga product. Kasi meron din po kaming eskaparate doon with our products as well as yung mga may mga agricultural products po kami. May mga asola kami, kung gusto magpakuha ng asola, papakilo lang, ganon. Kapag gusto ng hito or tilapia, pwede din po. And then meron din po kami mga nakapak na 1 kilo vermicast, 1 kilo coco fiber, mga ganon-ganon po, na pwedeng ilagay sa kanilang tabletop na mga alak. Tsaka halo-halo talaga. Makadalo nga po dyan next time. Yes. Ito na yung gusto ko i-highlight sa interview na ito. No? So andito actually sa harap natin yung products na actually medyo bago and medyo special ng Adonis. So first we have dito yung mango po. Pickled mango. Ayan, pickled mango. Pero ang mango natin, sir, very native. It's either Indian lang or Hawaiian. Maasim. No po. Hindi ba? On the contrary, hindi po. Kasi ang maasim yung native, yung parang ginagawang mga tama. Pickled vegetables. Yes. Halo-halo pong gulay ito. Yes po. Now, we tag it as pinakbet kasi almost lahat i-present it sa pinakbet cuisine natin. Kulang na lang siguro yung karne. Oo, yun na lang. Walang bagnet lang. Pwede walang karne. Pwede naman yung packet na walang bagnet. Tap na lang po. Baliktad po, no? Imbes na toppings yung gulay sa karne, dito packet toppings yung. Yun, opo. Pickled eggs. Actually, first question ko lang po dito, no? Pati ito pala muna, yung mga tanglad juice. Grabe, favorite ko to eh. Actually, parang maraming tanglad dito sa Ilocos. Actually po, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Pero nung time na i-launch natin ito, sir, although available na siya sa Googleable nga po yung mga pamamaraan ng boiling and etc. Pero we were the ones kasi who initiated
who pursue na maging ganito yung level niya. Linevel up natin siya in such a way na collateral na siya ng mga leading brands natin, I should say. Kasi pag nakakakita ako ng isang chiller na lahat ng leading brand meron, tapos meron ang tanglad tayo, parang naiisip ko, tanglad juice ready to drink. When we talk about that, it's Adonis. May branding. Yan ang very, talaga, tsaka very po, no? Gen Z ba kayo? Parang very Di ba, sir? Kasi yung spirit ko po, and by the way, I am 44, turning 45. Gen Z. Di ba? I don't have parang malalang maintenance. Katikating ko lang tayo, di ba? So, parang, I should say na I myself, meron tayong pinaglalaban, napapatunayan. So, mga ganun po. And by the way po, ito po pala ay merong IPO, Intellectual Property Right, kasi alam po natin, by the help of MMSU, na isa siya sa pinaka-importante na kailangan natin kapag tayo ay nagsisimula ng isang negosyo, lalo na Googleable, nga, sabi ko nga po, available siya at po pwedeng gayahin, ganun po. Pero dahil linaunch natin siya as kung ano na siya ngayon, na naka-bottled, nakaganyan, so medyo may laban tayo sa pamamaraang copycat. And then, meron tayong NutriFacts para hindi po matatakot ang ating mga consumer na gayon pa man na bago siya sa merkado ay kasing credible siya ng ating mga leading brand na dumaan siya sa pagsusuri. So, yun po. Trust the digital future with Twala. Secure and tamper-proof digital signature. Electronic notarization service. And custom AI agents for intelligent document workflows. Visit twala.io to learn more. Meet Lala, a freelancer who chose Gig Genius. Unlike many platforms that make freelancers pay just to apply, Gig Genius was built to put skills first, not spending. No pay-to-apply barriers, no bidding fees, just safer opportunities through dual system verification. Ready to experience the difference? Visit giggenius.io and join Gig Genius today. Actually, speaking of the well, as a farm and as an integrated farm, nag-experiment nga kayo. And ang kwento niyo po kanina is, itong mga ito is, correct me if I'm wrong, galing siya sa MMSU TBI, and then when you got incubated, kayo po yung parang ngayon nagpo-produce nito. Apo, yung pickled series po natin. Pero this one po, ako po talaga ang apo. Pero, I think yun po yung question ko, paano nagsimula na nag-innovate kayo or nag-try ng bago like this? Posible po nag-start yan doon sa mga, ninyo? Doon sa insistent public demand. Kasi po, we are farm nga. So, whenever meron pong mga dumadalaw sa ating farm, syempre, it is a form of welcome drink. Na later part na isip ko, kung welcome drink, dapat meron siyang sense of ownership. So, instead na kabaso, na medyo ma-off ka kasi baka madumi yung tubig, tsaka naka-expose, paano yun? O kapag ka nakabote mong iaabot, syempre, bubuksan niya. May sense of ownership. Wow, so, medyo ganun pong feeling. Tapos naisip ko ulit, kahit pa sabihin mo medyo social yan, pag nagbukas ka, wala baling credibility kasi mag-worry siya kung anong ingredients mo, kung anong tubig ang gamit mo. So that's why nagkaroon po tayo ng NutriFacts, water analysis, microbial analysis. Nung nagplastar na po ako ng mga ganon, na parang portfolio, di ba? Tsaka po nating in-IPO na tayo ang first na nag-initiate na magkaroon ng ganitong drink. At hindi ko din po talaga in-expect na maging mabilis yung turn of events kasi as of now po meron na tayong airport. May mga pasalubong center na po tayo na talagang dinadayo ng mga tourist natin and schools po. Yun ang pinaka ikinatutuwa ko po. Schools and offices. Kasi nakita nila yung epekto sa kalusugan po ng ating tanglad o lemongrass. Lemongrass. Tsaka po talaga, parang may packaging. Ayun, may packaging siya na talagang kaaya-ayang bilhin. So, thirst quencher. Guilt-free thirst quencher. Diba, sir? Pwede nilagay dito Adonis tanglad juice. Diba? Yun talaga yung ko, sir, yung jingle niya. When we talk about
ready-to-drink tanglad juice. It's Adonis. And this is a guilt-free thirst quencher kasi wala siyang overdose. Diba, sir? At ang lechon, kapag kinain mo, itabi mo na ito. Ang galing ng marketing po, no? Actually, yun yung yun din yung difference mo na nakita ko dito eh. Ang lakas ng urge to market. At ang sipag ko, sir, wala akong hindi-hindian. Basta kaya ko sa isang araw kahit 4, 5, 6 na yung photo ops ka lang, makapunta ka lang, basta may tendera ka, basta a-attend ka din. Kasi iba pa rin po talaga yung ako mismo yung nagpipreach, nagte-testimonial ng sarili kong product kaysa dun sa pinapabasa ko lang, dun sa mga ganyan-ganyan. Ayun. At saka parang may vision kayo na hindi lang magkaroon ng farm. Hindi lang magkaroon ng farm. I mean, malaking bagay na yung magkaroon ng farm to promote yourself, healthy living, and maybe the others healthy living. Pero meron din kayong vision na may tagline pa nga kayo, may jingle pa kayo. Oo, sir. Talagang yung product ninyo, possibly ito maging flagship product ng Adonis, no? Na talagang maging nationwide product, pinabenta. Natutuwa nga po ako kasi sa LGU namin, binansagan na akong tanglad queen eh. So, parang ang pinupush na lang po namin ngayon is for the DA Region 1 na i-out yung statement na ang tanglad plant ay isinarin ngayon sa ating mga high-value crops. Kasi before po, ang mga high-value, alam natin, mangga, ganyan-ganyan po, corn. So, sana po mailing niya na rin siya at for once, magkaroon siya ng identity as high-value crop. Not just herbal. And kayo ang tanglad queen, the mother. Ay, yun na nga po. Ako po ay natutuwa sa ganyang bansag at harinawa ay ma-sustain ko yung binigay nila sa akin na ganon. Dahil ang advocacy ko po talaga ay maipromote yung health and wellness niya kahit papano. Ayun. Gusto na po tanongin yung siguro parang story. Siguro malaki ang story ninyo tsaka pagpunta dito sa MMSU-TBI kasi I believe din po na malaki na tulong sa inyo ng MMSU-TBI. Of course, I am an alumni, sir. So that alone, talagang sabi ko, kung sisikat man ako, dapat magpapaalaga ako. I know na hindi po ako makakarating sa kinaroroonan ko ngayon kung wala talaga yung mentorship nila, yung guidance nila. Kasi from day one, kahit meron na akong formulated drink, kahit medyo nakaisip na ako ng mga paunang pamamaraan para mag-endorse or mag-marketing, iba pa rin po talaga yung nag-consult ako sa kanila sa labeling, packaging, yung mga insight nila, mga input nila kung paano maging lively yung color, ganitong i-integrate, mga ganun. So, ang laki po ng pasalamat ko sa TBI. And just when I'm about to graduate, siyempre kasi may mga tenure of MOA. Pag-graduate na ako sa lemongrass, sir. So, ito na, sumunod si Pickett. So, hindi pa rin ako gagraduate talaga. So, kaya sabi ko, hanggat pagkatapos ko nito, siguro isusunod ako dyan. Para, siyempre, di po ba? Forever student, forever learning, forever innovating. Hindi naman nila ako iibig as long as meron akong ipapasok na bagong inobasyon. At saka dito po kay MMSU-TBI, I think, ang ginagawa nila is nakikipag-partner nga sa mga agriculture entities, farms like Adonis, and then tinutulungan mag-commercialize or para talagang maging market ready, maging sellable, and maging profitable of course yung business. So, meron na po kayong tanglad formulation, but talaga tinulungan kayo na maging market ready si tanglad juice. And then, meron silang sariling produkto na bago din, and kayo yung possible farms since medyo rin kayo talagang nagtatry ng mga bago. Siguro po kasi nakita nila yung potential na talagang beforehand, nag-aalaga na kami ng mga pinakbet. I call my garden pinakbet garden. Kasi lahat ng makikita sa pinakbet, nandun siya. Although maliit lang po siya, consisting of 250 square meter. Kung tutuusin, ang liit po niya Pero kasi mini-maintain ko siya as much as possible na maging all year round yung production po niya ng gulay na ganyan. So parang ina-upgrade lang din ni MMSU-TBI. Meron na pakbet garden dati, then may product, i-combine na lang. Yun po talaga yung perfect combi sa relationship namin, infinity and beyond. Actually, curious tuloy ako, Miss Bernadette. Nung kumbaga before, bago kayo mag-farm, ano ang buhay ninyo? Or anong ginagawa ninyo?
I am part of a consultancy firm. I am a sociology sociology grad. Dito sa MMSU po. First batch, pioneer. Way back 2003. So, and then after that, syempre matayog ang pangarap natin. Nagpunta tayo ng Maynila, nakipagsapalaran. Opo, at tayo ay napadpad sa iba-ibang firm hanggang sa ako ay nagtagal sa isang consultancy firm at may halong logistic that was agility. And then later part nabago, geologistics. Yan siya. And then siguro ka-tie up ng ganon. My husband is a seafarer, so nagpupunta kasi kami sa Pier 1, Pier 2, mga ganyan-ganyan. So, ayun. The rest is history. Kaya naging ano po siya. So, pero maikunik ko lang din po na ang pag-venture into agriculture ay hindi naman talaga kailangang agriculturist ka or ganyan. Pero you just have to have yung heart na parang gusto mo all of a sudden bumalik sa nature, ganyan. At may konti ka namang naaral, ganyan. So, ikinunik ko na lang po yung pagiging sociology by heart into nature itself. At yun na nga po, enhancing by trainings and seminars. Apakasipag ko po talaga noon. Saka siguro yung parang patience kasi hindi naman madali mag-farm. Hindi madali yung pagsimula at yung proseso ng... Tsaka siguro po nakatulong din yung time management, na rather than nag-aantay ako ng anak ko, kasi maliit pa yung anak ko po noon, yung bunso. Nag-aantay ako, instead na nandun lang ako sa school doing idle, ganyan. Nag-venture ako sa mga pag-a-attend ng mga trainings and seminars, mga 3 days, ganyan. And then after 3 days, meron ka ng certificate, ganyan. Siyempre, within the course of 3 days, meron kang maaaral So, itatry ko po yun. Itrinay ko na nga doon po sa area namin. And so far, so good. May mga mangilang-ngilang hindi ubra, hindi patok. Pero at least po, learning everyday. Ayun talaga yung pinakamaganda po. So, kailan pala kaya bumalik ng Batak na Ilocos Norte? Di ba nag-work kayo sa Manila? So, mga ilang... And when you start si farm? 2013, sir. So, mga 10 plus years na rin po ito. Okay. Nag-start kami sa mga, yun nga, we grow our own food. Naggawa kami ng perimeter fence na malunggay. Ayan, yan talaga yung una, sir. And then, nagtanim kami ng mga grafted na mangga. Opo. And then, sa ilalim ng mangga, may turmeric kami. Mga ganun-ganun lang po. Opo. Tapos, siyempre, yung mga nakapaso na hanging, na mga kangkong, kamote, alugbati, mga ganun-ganun po. Na every magluluto ka, tsaka ka palang magkukuha. Kasi ang sarap lang ng feeling na tatakbo ka muna bago malalagyan ng toppings yung sinigang mo. Yung karne, meron din kayo mga baka? Baka po is medyo hindi kasi dati po nag-alaga kami ng baka pero nakita kasi namin na nasisira yung lupa kapag dun at dun sila nakalagay. So, ang baka po ay pinaalaga, ganyan po. Ngayon, ang meron kami ay kambing, pato, pabo, ganso, bingala, kuneho. Kinakain din ba yun? Or? Kuneho po? Yes, kinakain siya. Lechon. Lechon, kuneho. Masarap siya. Yung pato, pato, pabo, yes po. Si pato maliit. Yung ganso, may ganso din kami. Malaking ganso. Pabo, turkey. Thanksgiving. So, pwede nga, andun na nga lahat, no? Kung ano gusto mong maisip kainin, ano mo maisipan mong kainin, kakainin mo na. Actually, ginagawa po namin, may swine din kasi kami, baboy. Ginagawa po namin, pinapaslaughter namin. And then, inuuwi na namin buo. Ang ginagawa po namin, linalagay sa, supot-supot, ganyan. Yung mga manpower namin, it's either na kukunin nila, i-deduct sa sweldo nila, for monthly, ganyan nila, consumption, whatever. Ganun po. And then, ganun din po si chicken, ganyan. Pag may time, kasi may naulan time, sir. So, hindi sila makakapag-farming. Ano pong ipapagawa ko sa kanila? Alangang sabihin ko, wag muna tayo magtrabaho ngayon. Paano naman po yung pamilyang pakakainin nila? So, during those times po, na nasa loob sila ng bubong, syempre, wala tayong gagawin kung hindi, sige, magkatay tayo ng marami, ilalagay natin sa freezer. Pagka maganda na ang panahon, magbenta tayo. Po. So, meron po talaga at meron gagawin. Unless otherwise wala ako. Pero hindi din kasi natuto na po sila na syempre kailangan mag-commensurate yung level of work and effort na mo. Kasi kami, sir, beyond minimum kami. So sana that alone, manifestation na hindi sila tinitipid. Ang treatment sa kanila is
parang kung gusto mong umangat, angat tayong pare-pareho, ganun. Yeah. So maganda pong conditioning factor. So itong mga since 2013 sila pa rin yung kasama niyo sa farm. Opo. Talaga? So 10 plus years na rin sila sa farm. So sama-sama kayo? Meron mang yung mga nagbibitiw, pero sila na rin ang nagbibigay ng recommendation kung sinong ipapalit. So, ibig sabihin nun, gusto nila na may mag-continue nung naumpisahan nila. So, parang tinitreat ko pa rin po yun. Siyempre, sila pa rin yun. Sila din ang nagpalit ng sarili nila. Baka kamag-anak din nila yun. Opo, pwede po yan. So, ang galing din pala po na 10 plus years na 13 years actually ang farm. Hindi, wala pa nga po kaming income nun. Talagang inaano na namin pero sa bagay nun, sir, hindi pa po sila regular. As in na regular na with monthly salary. Dati po, as the need arise, patawagan namin. Ganyan. Hanggang sa naging continuous na po. Kasi yun din po actually yung naging motivating factor ko para magpursige. Kasi gusto ko silang ma-retain. Gusto kong masustain. Kaya kapag ganun po na medyo falling apart, gaya nung nagpandemya, sabi ko sa asawa ko, kaya natin to, igapang natin to. At buti naman din po at yung outlook niya sa buhay is talaga namang very supporting, comforting, ganyan. Wala man siya physically pero nakikita niya kung ano yung mga na-foresee. Kaya ayun po, umaayon. Yun din pala yung I think important question sa mga farm in difference ng integrated farms. Kasi po yung mga traditional farms, parang usually yan, may harvesting season. So yung benta nila, yung revenues or yung kita nila, sa isang buwan, tataas. Then all throughout, wala. Medyo talaga tanim. Pwede kayo all throughout may binibenta eh. So all throughout the season, all throughout the year, iba-iba yung tinatanim, iba-iba yung nabibenta. So merong mas consistent yung money and therefore, hindi nyo kailangang i-manage na dito yung makita sa isang parte ng taon and then i-distribute lang siya all over the year. Parang mas regular nyo yung pagpapasweldo, pagbabayad sa mga... But the thing is, kapag ka namali ka, let's say for instance, yung kita mo sa ganito, inapaw mo sa mga iba, yun minsan po yung medyo madalas naming maging kamalian sa buhay. But then, recurrent lang din namin ginagawa kasi that's the way it is para masustain po. Saka hindi pa rin kasi consistent talaga. Kumbaga may risk pa rin. Oo, sir, ang hirap. May lenient time talaga sa farming. Sabi nga nila, farming talaga is... practice of patience and hope. Hope. Faith. Faith malala. So, sa 13 years po na yun, ano yung pinaka naging challenging na part sa paggawa ng startup farm or nitong integrated farm ninyo nung buong 13 years na yun? Ano yung pinaka-challenging po na ASF na-encounter? attack. Talaga? Yan talaga, sir, nagmarka, dapang-dapa, and pandemic. Opo. Mga bagyo pala, mga... Pag bagyo, sir, medyo okay lang kasi meron kang sequester value eh. Kasi kapag pwede pa yan, halimbawa pwede mong pampaduguin yan, pag medyo flooded yung mga animals mo, katayin mo na, i-rep mo na, ganun sir, pwede mo pang mapakinabangan, ayun po. Mga gulay, prutas, i-pre-harvest mo na yan, pwedeng production na para ma-prolong yung shelf life, ganun po. So, ano pong ginawa ninyo nung ASF? ASF, sir, hindi namin alam kung paano kami nakalagpas sa era na yun ng buhay namin. Pero talagang ang ouch niya sa buhay na dumating dahil talagang medyo malaki-laki ang binitbit niya sa aming pinaghirapang ano po. Ano naman po yung pinaka-milestone or pinaka-win, kumbaga, ng inyong farm in those 13 years? Ayun po. Being called as the Tanglad Queen. Hindi ko talaga makalimutan yun, sir eh. Parang for a moment, sabi ko, ako ba yun? Di ba kasi parang it was... buong Pilipinas yan eh. No? It was a term used by our LGU in charge for high value crop. Kasi nagkaroon po kami ng gender and development parang seminar. Ganun. Tapos in-announce niya talaga dun sa ano. So natutuwa po talaga ako dahil may ganun pala silang ano sa akin. And then, ito po, kapag nakikita nila yung product po, alam nila na yung Tanglad Juice Adonis product, mga ganyan, na kahit minsan, na eavesdrop ko na yon, dumaan ako sa something bilihan, ganyan. Hindi ko na nang sinasabing ako po yun. Ako po, natutuwa ako. Low-key. Po, mas na bibigyan ko siya ng importansya kapag ka mga ganun, may naririnig ako, something kasi di nila kilala kung sinong may-ari, mga ganyan-ganyan po.
Ayun. Ano po bang vision nyo for Adonis Integrated Farm? For sure, moving forward sa future, marami pa kayong mga gustong experiment, gustong gawin. And gusto nyo pa po bang palakihin, maging 2 hectares ang inyong farm? Ano pa ba ang mga nakikita ninyong gagawin? Ang pinaka nakikita ko po sana ay since na ganun kami kapursige na i-improve yung area namin. Sana ito ay maging avenue for tourists na mapuntahan. Sana magkaroon ng itinerary ang mga tourist na ang pupuntahan nila ay mga farms. Para makita nila yung mga innovation na pinagagawa namin sa loob ng aming mga jurisdiction. Ganun. Kasi po hindi lang akong nagfa-farming dito Marami na rin pong mga farm enthusiast na nagki-claim na ano na rin sila mga integrated farm. Yung iba accredited, yung iba self-claim pa lang. Pero whatever it is, maganda po na maikutan sana sila. Tapos magkaroon tayo ng, hindi comparison, healthy discussion. Kung alin ang maganda sa topography ng lupa na meron tayo, ano ang maganda na gawin natin as collaborative effort na mga farm alliance para ma-strengthen natin yung pagkakaroon ng mga turista na tatangkilik sa mga produkto natin o magkaroon tayo ng hub. Parang ganun po na maglagay ng mga product natin within ito pong lugar. Ang ganda nga po. Actually, parang gusto ko siyang, maybe gagawin na rin naman ito ng DOST or ng DA pala. DA, DOST, DTI. Pero parang ang ganda imagine na sa buong Pilipinas, hindi lang mga church or mga museum or mga falls yung pinupunta, mga beach, mga bundok, kundi parang ang ganda ini-imagine ko lang yung vision as a startup founder lang doon May mapa ng Pilipinas, may website, may mapa ng Pilipinas. Lahat ng mga integrated farm, Ilocos, Davao, Zamboanga, Bicol, naka-highlight. Pwede ka mag-search. Kunwari, punta Ilocos, makikita mo yung mga integrated farm. So, ando si Adonis. Then, bababrowse mo ano yung mga flagship product niya, tanglad, juice, pakbet. Tapos, pwede ka maggawa ng itinerary mo. Diba, pag magdadrive ka, bisita ka sa mga farm, sa mga integrated farm. Uy, kasama ko sa itinerary ko si Adonis. Yan, pupunta doon. And then kayo naman, welcoming kayo sa mga tourist. And meron kayo nung parang tour po, diba? Tsaka meron kayong place ko saan sila pwedeng mag-chill, mag-uminom-inom, kumain-kain. So, ang ganda makita ng future na ganun po na parang firstly, celebrated yung mga integrated farms na bilang, farm yan, nag-supply ng pagkain ng Pilipinas. Tsaka innovation, forward innovation na nag-experiment. So, and yun nga, pag pinuntahan niya ng mga tao, ng mga tourist, ma-engganyo din, mababalik sa nature. Dito pala lang gagaling pagkain natin. Ayun, oo sir, magkakaroon sa ng kamalayan. Ganito pala, di ba? Lalo yung mga bata po, ang saya lang ng feeling sorry po na may interrupt ako konti. Ang saya po, minsan po nagkakaroon kami ng mga kinder na pupunta. So, ang gagawin ko po, para ma-condition ko sila, we are selling 5 pesos or 3 pesos na patuka sa manok or whatever ganyan po, or kahit dun sa tilapia ganyanan mo. Pag yung mga tilapia nakaganyan, so malalaman nila na ganun para yung feeding process ng mga ganun. So kahit maliit na info na i-share mo sa kanila in an actual scenario, parang malaki kasi yung impact po. Saka makakulos sila dyan pagtanda nila na maalala nila na sila nagpakain ng manok and ganun pala nag-work. Kasi ako nga ang laking, since tubong Manila ako, ang laking iniisip ko, saan nga nagagaling mga manok? Binibili ko lang sila sa grocery. Hindi ko alam kung ano talaga nangyayari Ayun, so, pwede mo na makita ang life cycle nila, sir. May itlog, may sisig, may nagpapalit ng balahibo, and then may inahin, may rooster. So, pwedeng, diba? So, ayun po, yung mga tao, tourist, Pilipino, na medyo, na distyle siya somehow sa totoong kalikasan, maibalik yung makita, yung maging mas conscious kumbaga sa ano ba nangyayari, saan nanggagaling mapagkain natin. And second, since itong mga integrated farm like Adonis ay forward thinking, mas maisip na ang farm, hindi lang yan parang thing of the past or aging population na baka mawala na, kundi merong future dyan, merong future sa farming, and pwede mag-experiment, pwede mag-innovate, and who knows, makagawa tayo, maka-invento tayo ng mga bagong pagkain or paraan para mas healthy and mas maraming pagkain. Education is evolving, and so are we. Introducing School Tech by Edfolio, your all-in-one school management solution.
built for schools of all sizes. SchoolTech bridges the gap between school and learning management. Driven by passion, SchoolTech makes educational technology accessible, affordable, and easy to use for schools everywhere. With an integrated approach, SchoolTech simplifies management across different departments and enhances efficiency in operations. SchoolTech transforms the way schools manage, teach, and learn. SchoolTech, taking school management solutions to the next level. Running a business? Make it smarter with Red Circle Global. Streamline operations, boost productivity, and manage everything in one powerful ERP system. Book your free business demo today at redcircleglobal.com, guided by one of our top experts. Ayun. Actually, thank you very much po, Miss Bernadette, ano. Bago ko makalimutan, sa mga nakikinig, kung nagtataka kayo kung ba't ang ganda ng boses at ang ganda magsalita ni Miss Bernadette, meron pala siyang radio show or program. Sige, can you share lang po yung... Ay, opo. Meron po tayong radio program every Saturday, 8 to 9 a.m. Timek, dagiti babae nga manalon. It is a voice of women farmer engaging sa mga backyard farming, mga ganun po. Mga usual topic. Pero minsan, may mga nagre-request din ng mga pang-personal, mga love life. Pwede mo din i-share, sir, kasi LDR, di ba? Very basic na pwede kong i-share kasi LDR nga naman kami ng husband ko. Ganun po. And how to raise your children na parang equal pa rin yung child rearing nyo, although yung isa ay physically absent, ganyan, by virtual. So marami po tayong po pwedeng pag-usapan. Sana po ay patuloy tayo sa pagtangkilik ng ating mga backyard farming at maengganyo po sana tayo na magtanim para sa ating personal consumption. Ayun. Parang and sa binention yun na yan, ano, na parang nina-normalize or parang mas pinupush pa ang farming, ano, for farmers. Sana nga mas mapalakas pa natin ang farming kasi pag nawala yung mga farms, natin kakainin. So, kailangan din natin gawin yun as a country. And parang mas na-inspire tuloy ako gawin. Or baka kami nakikinig na to, makuha yung idea. Yun nga, yung mapa ng Pilipinas, na may mga farms. Tsaka ma-empower din nun yung mga farmers eh. So, parang mas may presence and mas ma-push into the mainstream. Kailangan lang talaga may certain fund to do it kasi syempre sir ang hirap nga naman maggalugad sa mga lugar na alam natin medyo pricey ang gas. May entrance fee po ba yung sa farm pag may magtutour or bibili lang ng product? Bibili lang po ng product. Yun po talaga yung pinapakiusap namin although hindi mandatory. Pero syempre sana na bigyang importansya din na kami ay nagtatrabaho for a living. Balikan kita, Miss Bernadette, pag meron na tayo ng website na may mga integrated farm, ikaw ang una din sa ayun, kasi Sir A. Sige, ayun, thank you very much, Miss Bernadette. If our listeners, baka meron nakikinig na gustong kumbaga magpunta sa farm or baka mag-partner or whatever, they want to know more about you and the farm Adonis. So, or baka bumili ng product ng pickled pakbet, tanglad juice. So, how can they know more information? Meron po tayong website or Facebook? Yes po. Kindly visit Adonis Integrated Farm po. Yun po ang ating webpage. Once in a while, nagpo-post po kami ng mga bago. Pero meron na rin po talaga tayong mga food and non-food na mga products po doon. As well as farm activities. Farm activities. And sana makapunta rin po ako next time. Opo. Sunod, sir. Sunod lang sa itinerary na. Baka mali mo. Pwede tayo sa linggo. Sige. Sabihin ko kaya. Sige, thank you very much, Miss Bernadette. Thank you po. Thank you very much to our 67 patrons. This episode is super powered by ASLEX PH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma project management, data science, and more. Pahatid PH, B2B logistics solutions provider specializing in third-party logistics, micro-warehousing, and micro-fulfillment services. Digital Workforce Group, connecting Filipino professionals with global opportunities and helping businesses scale through recruitment, remote staffing, executive search, and more. Nascent Batteries, energy technology startup specializing in sodium-ion battery technology as a safer, more sustainable alternative to conventional batteries. Level Up Talent Solutions, delivering Lean Pro talents, highly trained, AI-ready, business-savvy professionals who plug into your operations and power your growth.
Agile Data Solutions, the Philippines' fastest-growing market insights tech company with its data gathering platform Hustle PH. Cloud CFO, expert accounting, tax, and payroll services for SMEs and startups, using smart technology to deliver actionable financial insights. Architect Space Solutions, provider of ground station services, space data analytics, and technology supplies to grow the Philippines' role in the global space ecosystem. DV Code Technologies Incorporated, IT solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. Argum AI makes smarter decisions by presenting both sides of an issue as argued by two distinct AI models. Pixel by ePlayment, turn content into opportunity, grow deeper connections, and earn more. Only with Pixel. Sign up at pixel.eplayment.co. School of Profits, Filipino-led community for aspiring freelancers, VAs, agency builders, and online earners. Built to help you start, grow, and earn online together. Founders Launchpad, our ecosystem partner, early-stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. SmileChecks, streamline hiring and onboarding with automated background checks. Wonderbrand, data science-driven brand strategy and design for emerging markets. This episode is powered by Airship Logistics, Barata Consulting, Josie AI, Uplift CodeCam, Board Prep, Kazan Barley, East Point Business Outsourcing Services, Filipina Home-Based Moms, Hex Colony, Sugbodok, Algacon Aquafeeds, One Algae, Grey Wolf Technologies Philippines, and Sirius MD. Support the podcast through the links in the description.